si Mai Salazar. Hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DTI hinimok na panatilihin ang presyo ng bilihin para sa Noche Buena. Frontline officers bawal tumanggap ng token, regalo mula sa mga biyahero ng mga paliparan. Trust at approval rating ni VP Sara at PBBM bumaba. Disqualification case laban kay Kibuloy, kaugnay ng pagtakbo sa eleksyon, ibinasura ng COMELEC. Finance Department at DTI nais tugunan ng inflation at repasuhin ng Oil Deregulation Act bago ang 2025. Auto sales sa bansa noong Nobyembre tumaas ng 8.5%. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At dahil ilang pikit na lang ay Noche Buena na, inaasahan na rin ang pagdagsa ng mga mamimili sa merkado para sa kanilang ihahandang pagkain sa pagsalubong sa Kapaskuhan. Dahil dito hinimok ni Senator Coco Pimentel ang DTI na tiyaking hindi maabuso ng mga negosyante ang presyo para sa mga Noche Buena item. Narito ang ulat ni Princess Castro. Nitong kamakailan lang ay hinimok ni Senate Minority Leader Aquilino Martin Coco Pimentel III ang Department of Trade and Industry o DTI na tiyakin na mabantayan ang mga negosyante sa presyuhan ng kanilang mga Noche Buena item na ibinebenta. Anya, dapat ay hindi maabuso ang panahon ng Pasko para itaas ng walang dahilan ang presyo ng kanilang mga produkto. Partikular sa mga item na kaniyang binanggit ay ang presyo sa mga karaniwang inihahanda at binibili tuwing holiday season gaya ng keso, macaroni, spaghetti, fruit cocktail, all-purpose cream, hamon at iba pa. Git pa ni Pimentel, dapat anyang maging mahigpit ang pagbabantay ng kagawaran sa presyo ng mga paninda at aksyon na agad ang mga kumpanyang sangkot sa price manipulation. Ito anya ay dahil mahalaga na mapanatili ang patas na presyo ng mga pangunahing bilihin para sa lahat ng mga Pilipino. Bukod dito ay isa rin sa mga hindi dapat makalusot ay ang mga tindahang nagtatago ng stocks o pagpatong ng malaking halaga sa mga paninda. Kaugnay nito ay nagbigay rin ng paalala ang senador sa mga negosyante na mahigpit na sundin ang suggested retail price na itinakda ng DTI at mga batas. Huwag anyang gawing oportunidad ang holiday season upang manamantala sa presyo ng mga food item. At para naman sa publiko, sakaling makaranas ng hindi patas na bentahan sa halaga ng mga naturang item, ipagbigay alam ang mga nananamantalang negosyante sa mga otoridad. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Nagpaalala ang Department of Health sa mga Pilipino na mag-ingat sa pagbiyahe ngayong libo-libo ang gumagamit ng kalsada para sa holiday season. Ayon kay DOH Officer in Charge Undersecretary Gloria Balboa, mataas ang panganib ng road crash injuries tuwing ganitong panahon. Paalala ni Balboa, tandaan ang blow baguettes na nangangahulugang i-check ang battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine at tires ng sasakyan, pati na rin ang sarili. Dagdag pa niya, huwag gumamit ng cellphone habang nagpapatakbo at huwag magmamaneho kung uminom, puyat at pagod upang makaiwas sa disgrasya. Handa ngayong holiday rush ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAA para komportable ang biyahe ng mga dadagsa. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Ibinahagi ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang kahandaan nito na pagserbisyohan ang pagdagsa ng mga biyahero ngayong holiday season. Ayon sa CAAP, desidido itong tutukan ang kalagayan ng 44 na mga paliparan na hawak nito. Sa ilalim kasi ng Oplan Biyaheng Ayos Pasko 2024 ng Department of Transportation o DOTR ay siniguro ng CAAP ang kahandaan ng communication, navigation, surveillance, air traffic management systems para maiwasan ang anumang aberya sa operasyon.
Handog nito sa mga biyahero ang malasakit kits na naglalaman ng mga biskit, kape at hygiene products. Kasabay nito ay itinaguyod din ang malasakit help desk para tugunan ang pangangailangan o katanungan ng mga pasahero. Patuloy naman ang koordinasyon ng CAAP sa mga airline operator at ilang ahensya ng gobyerno para sa maayos na daloy ng operasyon. Hinihikayat naman ang mga biyahero na planuhin ang kanilang lakad ng maaga at tumungo sa paliparan ng 2 o 3 oras bago ang oras ng lipad. Paalala rin ito na hindi maaaring ipasok sa hand carry luggage ang mga matutulis na bagay gaya ng kutsilyo at gunting. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Hindi pinahihintulutan ng Bureau of Immigration o BI ang mga frontline officers nito na tumanggap ng anumang token o regalo mula sa mga biyahero ng mga paliparan sa bansa. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, sa halip maaari lamang silang bumati sa mga pasahero ngayong Pasko. Inaasahan ng ahensya na nasa 110,000 katao ang darating at aalis ng bansa ngayong holiday rush. Pinapayuhan naman ng ahensya ang mga pasahero na dumating ng maaga sa mga paliparan at sundin ang mga protocol ng imigrasyon upang matiyak ang maayos at hassle-free na paglalakbay. Ganap nang naging tropical depression ang kamakailang low pressure area na ngayon tatawaging si Romina. Kasalukuyan itong nasa kanlurang bahagi ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Maaaring umabot si Romina sa kategoryang tropical storm sa loob ng sunod 2 oras at maaaring humina muli bilang isang tropical depression bukas, bisperas ng Pasko habang papalapit sa Vietnam. Susunod sa News Force. DOTR naka-heightened alert hanggang sa pagsalubong ng bagong taon. Memorandum na magkakansela sa SRI ng mga pulis hindi totoo ayon sa PNP. Trust at approval rating ni Vice President Sara at PBBM bumaba. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nakapagtala ng pagbaba sa trust at approval rating sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ayon sa nakaraang Pulse Asia Survey, bumaba ng 2% ang approval rating ni Pangulong Marcos at 3% naman na pagbaba sa kanyang trust rating. Samantalang 10% naman ang ibinaba ng approval rating ni Vice President Sara habang 12% naman ang ibinaba ng kanyang trust rating. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong kamakailan lang ang 2024 National Security Policy. Ayon sa NSC, hindi lamang nito layong depensahan ang soberanya ng bansa, kundi protektahan ang pangarap ng bawat pamilyang Pilipino. Francis Riudique para sa balita. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kamakailang ipresenta ng National Security Council o NSC na 2024 National Security Policy. Kinumpirma ito ni National Security Advisor Eduardo Año na aniya naganap nitong December 19 sa Malacanang. Ang naturang polisiya ay kaakibat ang mahigit 50 strategic directions at halos 400 hakbang ng pamahalaan para protektahan ang soberanya ng bansa, kapakanan ng mamamayan at kapayapaan. Ayon kay Año, di lamang ito tungkol sa pagprotekta ng ating teritoryo, kundi pagtiyak din ng katuparan ng pangarap ng bawat pamilyang Pilipino. Panawagan naman ng NSC, aktibong makiisa ang bawat mamamayan sa pagtupad ng mapayapa at ligtas na bansa.
Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Inaprubahan ng pamahalaan ng mas mataas na gratuity pay para sa contract of service at job order workers bilang pasasalamat at suporta sa kanilang serbisyo ngayong Kapaskuhan. Yan ang balitang hatid ni Jade Puhoy. Inanunsyo ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman na tataas sa 7,000 pesos ang gratuity pay ng mga contract of service o COS at job order o JO workers ng gobyerno mula sa dating 5,000 pesos simula ngayong Disyembre. Ang pagtaas na ito ay bunga ng pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Administrative Order No. 28. Nakatanggap ng full gratuity ang mga empleyadong nakapaglingkod ng 4 na buwang maayos na serbisyo bago ang ika-15 ng Disyembre. Para naman sa mga hindi nakaabot ng 4 na buwan, makakakuha pa rin sila ng pro rata gratuity na aayon sa haba ng kanilang serbisyo. Ayon sa kalihim, ito ay pasasalamat at tulong sa mga manggagawa lalo na't nalalapit ang Pasko, kasabay ng mga kalamidad na hinaharap ng bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagdinig sa Senado na hindi makakaapekto sa medical assistance ang itinakda nilang deadline para sa Guarantee Letter o GL. Ayon kay Assistant Secretary Ulysses Aguilar, ang cut-off na ito ay bahagi lang ng yearly clearing process for payments ng kagawaran. Ang pahayag na ito ni Aguilar ay tugon sa panawagan ni Senate Committee on Health Chairperson Senator Christopher Bongo na tiyakin na magpatuloy ang kanilang medical assistance sa kabila ng holiday season. Bukod dito ay hinimok rin ni Go ang DSWD na makipag-coordinate sa mga ospital para tanggapin ang promissory notes habang suspendido pa ang mga GL ng departamento. Pawang walang katotohanan daw umano ang kumakalat na memorandum na magkakansela sa Service Recognition Incentive o SRI ng kapulisan. Makibalita kay Daniza Lopez. Mariing itinanggi ng Philippine National Police o PNP ang alegasyon na mayroong memorandum ang nagsasaad para kanselahin ang Service Recognition Incentive o SRI ng mga pulis. Ayon sa PNP, ang pagkalat ng maling impormasyon na ito ay isang fake news na hindi dapat umano palampasin at maging basehan ng kredibilidad. Paglilinaw ng ahensya, kasalukuyang nasa proseso ng SRI ng mga tauhan nito para ipamahagi ng agaran. Gagawa naman ng investigasyon ang nasabing memorandum para panagutan ang sinumang may sala na nagpakalat nito sa publiko. Pinapaalalahanan naman ng lahat na mag-ingat sa pagpapakalat ng mga balita at tiyakin kung lehitimo ba ito bago ibahagi sa karamihan. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Ibinasura ng COMELEC ang disqualification case laban kay Apollo Kibuloy kaugnay ng kanyang kandidatura sa pagkasenador sa 2025 elections. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Pumalyang pigilan ang kandidatura ni Apollo Kibuloy sa pagkasenador sa 2025 elections. Ito ay matapos ibasura ng Commission on Elections o COMELEC ang disqualification case laban kay Kibuloy. Ayon sa 14 na pahina na desisyong inilabas ng Commission on Elections, hindi umano nakapagbigay ng sapat na ebidensya ang petitioner nito. Wala aniyang nailabas na matibay na ebidensya si labor leader Sonny Matula. Pahayag kasi ni Matula, hindi otorisado ang pagpirma ng Certificate of Nomination and Acceptance o CONA ni Kibuloy. Dahil sa desisyon ng COMELEC, hindi maituturing na nuisance candidate si Kibuloy. Matatanda ang binawi ni Kibuloy ang kanyang CONA matapos mapag-alamang hindi siya inendorso ng inilagay niyang partido sa COC. Kalaunan ay napagdesisyonan ng kanyang kampo na tumakbo bilang independent candidate. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network.
Opisyal na kinilala ng Department of Energy ang tatlong organisasyon bilang qualified training providers ng sektor ng liquefied petroleum gas o LPG. Ang pagkilala ay bahagi ng preparasyon para sa implementasyon ng Liquefied Petroleum Gas Industry Regulation Act o LIRA na layong pagbutihin ang kaligtasan at profesionalismo ng industriyang LPG ng bansa. Upang masiguro na ligtas sa mga biyahe ngayong holiday rush, ay kasalukuyang naka-heightened alert ang estado ng Department of Transportation o DOTR hanggang 3 ng Enero sa susunod na taon. Sa inspeksyon naman na isinagawa ni DOTR Secretary Jaime Bautista, ay ikinalugod nitong makita ang magandang karanasan ng mga pasahero sa ilang parte na renovated sa passenger terminal. Bukod dito ay tiningnan din ng kalihim ang sitwasyon sa mga paliparan, TNVS hubs at mga pantalan. Susunod sa News Force. Presyo ng tinapay na natiling mababa sa kabila ng Kapaskuhan. DOF at DTI naistuna ng inflation at repasuhin ng Oil Deregulation Act bago ang 2025. LCP-MLBB tourney magpapatuloy sa 3 ng Enero sa susunod na taon. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nagpulong ang Economic Development Group o EDG at Interagency Committee on Inflation and Market Outlook o IAC-IMO upang talakayin ang mga plano laban sa food at non-food inflation at repasuhin ang Downstream Oil Deregulation Act of 1998. Binigyang diin ng NEDA ang pangangailangang palakasin ang lokal na produksyon at bilisan ang rollout ng African Swine Flu o ASF vaccine habang iniulat ng Department of Finance ang pagpapabilis ng fuel subsidies para sa mga magsasaka at mangingisda. Iminungkahi rin ng Department of Trade and Industry ang pagsusuri sa batas para sa lokal na pagpepresyo ng langis at tinalakay ang mga proyektong posibleng suportahan ng bagong administrasyon ng Estados Unidos. Sa kabila ng nalalapit na pagsapit ng Kapaskuhan, hindi magtataas ang presyo ng tinapay ayon sa Pangulo ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino na si Chito Chavez. Anya, ito ay bunsod ng kamakailang sunod-sunod na sakuna at maituturing na suporta na rin sa mga magsasaka at masang Pilipino ngayong Noche Buena. Ang buong detalye tunghayan kay Jade Buhoy. Dahil ang tinapay ay isa sa pangunahing pagkain ng pamilyang Pilipino, lalo na ngayong Kapaskuhan, alamin natin ang presyo nito at ano ang pinakapatok ngayong Kapaskuhan. Sa panahon ng Kapaskuhan, customarily, kami pong mga panadero sa ganitong panahon, hindi na nagtataas ng presyo ng tinapay. Alam mo, nung mga nakaraang linggo ay muntik na itaas ang presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Ngunit dahil sa kalamidad na sinapit sa mga bagyong sumapit sa ating bansa, ang mga panadero ay hindi nagtataas ng presyo ng tinapay. Una, pag may kalamidad. Pangalawa, sa panahon ng okasyon, para maipakita namin na ang bakery industry ay isang paraan ng serbisyo sa mamamayang Pilipino. Ayon kay Chito Chavez, Pangulo ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino, ang hindi paggalaw ng presyo nito ay bunsod ng sunod-sunod na naganap na kalamidad sa bansa. Aniya, bagamat tumaas ang presyo ng itlog at asukal, hindi man nila taasan ang presyo ng tinapay ay babawiin na lang ito sa sales at volume ng production ngayong Disyembre. Pagdating naman sa presyo ng tinapay,
Pinahayag niya ang pagkakaiba ng bawat uri nito. Sa community bakery, nandyan yung mga 55 pesos hanggang 80 pesos sa mga groceries and supermarket. Depende ito sa kalidad ng loaf bread, depende ito sa timbang. Alam mo, very affordable ito sa mga community bakery. At yun namang nasa sa supermarket, groceries, ay mapapansin din natin na very saleable naman ang mga produktong ito. Ang aking may papayo sa panahong ito, mamili kayo ng maagap. Sa bahagi naman ng pangkaraniwang bilihin, nangunguna rito ang pandesal, monay, pero loaf bread ang nananatiling pangunahing tinapay. Pag ganitong panahon ng Pasko, ang loaf bread ay napakalakas. Ito'y isinasama natin, pinapalaman na ng hamon, queso de bola, kasama ng spaghetti, pansit, tradisyon sa mga Pilipino. Alam mo, sa pangaraw-araw, sa buong taon, malakas ang pandesal. Pero pag pumasok na ang beer season, loaf bread ang isa sa tinatangkilik. Siyempre, ibinahagi din nila ang kanilang mga pinakapatok na uri ng loaf bread. Sa Tinapayan Festival, sa bakery ito, malakas kami sa cheesy loaf and ubi loaf. Yun yung aming bestseller items. Kung gusto nyo ng tinapay na panregalo sa Kapaskuhan, ito yung bibili nyo. Abot kaya yung presyo niya and at the same time, matagal siyang masira. Sabi ni Sir Chito, ito yung isa sa bestseller nila. Madalas ito ang pinapang giveaway. So, titikman natin. Alam mo ma'am, ito, may palaman na, may loaf ka pa. Ginawa ito para maging convenient at madali, easy sa mga may bahay, sa nagtatravel. Pag nagtatravel ka, may baon ka nito, may palaman na. Ayon pa kay Chito Chavez, hindi lang mga mamimili ang makakabenepisyo rito, pero pati na rin ang mga taong naninilbihan sa industriya ng agrikultura. Using agricultural product in our country, ang ubi ng Pilipinas isa sa pinakakilalang ubi at pwedeng ipagmalaki ng bawat Pilipino sa ibang bansa. Makikita natin yung ube loaf, buong-buo talaga yung ube niya, hindi siya yung flavoring lang. Para naman sa mga mamimili, ang kanilang pangkaraniwang bilihin ay nagkakaiba-iba, ngunit hindi mawawala ang tinapay sa kanilang mga hapagkainan. Yung wheat bread para sa mga diet nga ano. Dito, ano ba? Yung cheese roll, may cheese roll sila dito, di ba? Yun. Payo naman ni Chito Chavez sa mga panadero ngayong tumataas ang presyo ng sangkap ng tinapay. Unang-una, hindi maiwasan ang pagbaba ng profitability. Pag sa ganitong pagkakataon at pag medyo nagkaroon ka ng medyo minalas ka, malulugi ka. Pero may bawi naman. Magagawa din ang paraan yan, either na magtaas ka ng presyo ng iyong produkto later on, at ito na may maunawaan ng gobyerno, o dili kaya, babalik naman uli sa dati ang presyo ng raw mat, pero yon may kalabuan. Ang kinakailangan talaga, kapag nagtaasan ang produkto ng raw mat, kinakailangan galawin ang presyo ng produktong tinapay. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Libo-libong tao ang nakiisa at bumagsa sa Maynila nitong nagdaang Sabado na sumuporta at nakisaya sa ginanap na MMFF Parade of Stars. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Para sa ika-50 edisyon ng Metro Manila Film Festival ngayong taon, isa sa mga talagang inabangan at dinagsa ng mga tao ay ang Parade of Stars na ginanap sa lungsod ng Maynila. Nasilayan ng mga manonood ang kanilang mga paborito at iniidolong artista gaya ni Vilma Santos, Judy Ann Santos, Lorna Tolentino, Vic Soto at marami pang iba. Pinangunahan ni MMDA at MMFF Overall Chairman Romando Artes kasama si Manila City Mayor Hani Lacuna, Vice Mayor Yul Servo at iba pang opisyal ng lungsod ang parade kick-off sa tradisyonal na pagtugtog ng gong sa starting point ng parada. Ang bawat float ay may tema ng pelikula kung saan kasama ang mga cast ng mga entry film na binaybay ang lansangan ng Maynila mula sa kartilya ng Katipunan hanggang sa Manila Central Post Office.
Pagdating sa endpoint ng parada, agad na sumunod ang meet and greet session kung saan nagkaroon ng pagkakataon ng mga pelikula na i-promote ang kanilang entry na mapapanood simula sa araw ng Kapaskuhan hanggang ika-7 ng Enero sa susunod na taon. Bukod dito ay isang music festival na tampok ang mga performance na pinangunahan ng rock artist na si Bamboo at iba't ibang artista ang kaganapan. Matatandaan noong nakaraang taon na namayagpag ang film entry na Rewind ng royal couple na sina primetime queen Marian Rivera at primetime king Ding Dong Dantes na nakakuha ng top gross sale of all time bago ito matalo ng Hello Love Again ng Kat Den ngayong taon. Princess Castro na nag-ulat para sa One Media Network. Tumaas ng 8.5% nitong Nobyembre ang bilang ng automotive vehicle sales na umabot ng mahigit 40,000 units kumpara sa mahigit 37,000 na benta noong parehong buwan ng nakaraang taon. Ang pagtaas ng benta ng sasakyan ay pinangunahan ng commercial vehicles na nakapagtala ng 10.5% na pagtaas o mahigit 31,000 units. Habang ang passenger car naman ay nagkaroon ng 2.8% na pagtaas o katumbas ng mahigit 9,000 units. Sa pagsasarado ng kompetisyon sa League of Cities of the Philippines Mobile Legends Bang Bang o LCP MLBB para sa taong 2024, naging mainit ang huling yugto para sa 8 koponan mula sa iba't ibang lungsod sa bansa. Para sa regional qualifiers best of 2 matches, 2-0 win ang Cagayan de Oro laban sa Valencia City, gayon din ang Bacolod City na tinalo ang Bacoor City at Rojas City na may 2 puntos kontra Bago City. Habang ang Quezon City team naman at Valenzuela City ay kapwa nakapagtala ng 1 puntos sa kartada. Muling maglalaban-laban ang mga kalahok sa ikatlong araw ng Enero sa susunod na taon kung saan 3 milyong piso ang naghihintay na premyo para sa itatanghal na kampiyon sa kauna-unahang LCP MLBB tournament sa bansa. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DTI hinimok na panatilihin ang presyo ng bilihin para sa Noche Buena. Frontline officers bawal tumanggap ng token, regalo mula sa mga biyahero ng mga paliparan. Trust at approval rating ni VP Sara at PBBM bumaba. Disqualification case laban kay Kibuloy, kaugnay ng pagtakbo sa eleksyon, ibinasura ng COMELEC. Finance Department at DTI nais tugunan ng inflation at repasuhin ng Oil Deregulation Act bago ang 2025. Auto sales sa bansa noong Nobyembre tumaas ng 8.5%. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.